Okay, so good afternoon. Good day sa lahat. So topic ay GCF, Greatest Common Factor. Yung GCF ay kinukuha natin yung pinakamataas na magkaparehas na factor. So discuss muna natin yung factor. So pag sinabi natin factor, okay, halimbawa 2 times 3, 2 times 3 is equals to 6. Ang factor ng 6 ay itong dalawang to, 2 times 3. Pwede rin naman yung 1 times 6, factor din naman yun. So, ibig sabihin ng factor, ito yung dalawang numbers na pinagmumultiply. So, malinaw na tayo sa factor. So, ang hinahanap natin ay yung pinakamataas na magkaparehas or yung common sa kanilang dalawa. Okay. So, actually, meron tayong tatlong ways para kunin yung yung GCF. Una, listing method. Pangalawa ay prime factorization. At yung pangatlo naman ay ladder method. So, unahin muna natin i-discuss yung listing method. So, nasa description na lang yung link ng prime factorization tsaka ladder method. So, unahin nating sagutan itong tatlong example na to gamit ang listing method. Okay? So, punta tayo sa kabila. So, pag sinabi nating listing method, sinusulat lang natin yung factors ng mga numbers. So, halimbawa, dito sa letter A, we have 24 and 72. So, sulat natin yung factors ng 24 at 72. So, para malaman natin yung factors ng 24 at 72, okay, gagamitin natin yung divisibility rule. So, yan, naglagay na ako 1 times 24 and 1 times 72. Pinunahan ko na. So, para makuha yung iba pang factor, gaya nga na sabi ko kanina, apply natin yung divisibility rule. So, itong 24 divisible sa 2. So, i-divide natin yung 24 by 2. So, anong kalahati ng 24? 12. Okay? Then next, yung 24 din ay divisible din sa 3. Kaya, i-divide natin yung 24 sa 3. So, 24 divided by 3 is 8. Then, yung 24 ay divisible din sa 4. Kaya, 24 divided by 4 is 6. So, kung mapapansin nyo, divisible by 6. So, dahil meron tayong factors ng 2 at 3 dito. Okay, so tingin ko wala nang factors yung 24. Punta naman tayo dito sa 72. So, sa 72, divisible siya sa 2. Then, gaya ng ginawa natin kanina, i-divide natin yung 72 by 2 para makuha yung isa pang factor. So, 72 divided by 2 or yung kalahati ng 72 ay 36. Yung 72 rin ay divisible sa 3. So, pag dinivide, 72 divided by 3 is 24. At yung 72 rin ay divisible din sa 4. So, 72 divided by 4 is 18. Divisible din siya sa 6 kasi 2 times 3, nandyan yung factors. So, 6 times 12. Okay? Usog natin. Okay? Then, yung 72, divisible siya sa 8 and 9. Kasi 8 times 9 is 72. So, ayan. Kailangan siguraduhin natin na lahat ng factors ng dalawang number or yung given number ay naisulat natin. Ngayon, kukunin na natin yung magiging sagot. GCF. So, pag sinabi natin ulit GCF, greatest common factor. Ano yung pinakamataas na magkaparehas? So, tingnan natin. Yung 2,
Meron siya dito, diba? 2. Meron din siyang 4. Meron din siyang 3. Meron siyang 6. Merong 12. Merong 8. Diba? Meron tayong 24. Okay? Wala tayong 1. So, 24 ang pinakamataas. Kaya, ang magiging GCF nun ay 24. Hanapin lang kasi natin yung pinakamataas. So, ang sagot dito ay 24. Okay? So, yan yung GCF ng letter A. Paano naman sa letter B? Okay, sa letter B, ganun pa rin ang gagawin natin. Lista natin lahat ng mga common factors sa letter B. So, we have 12, 20, and 36. Okay? So, ganun pa rin ang gagawin natin, ha? Sulat natin yung factor. So, unahin natin yung ito. Yan, yung 1 times 12, 1 times 20, and 1 times 36. Then, ganun ulit yung ginawa natin. So, divisible siya sa 2, and 12 divided by 2 is 6. Divisible siya sa 3. So, 12 divided by 3 is, 12 divided by 3 is 4. Then, wala na. Diba? So, ayan na lahat. Dito naman tayo sa 20. So, divisible siya sa 2, naging 10. Si 20 divided by 2 is 10. Divisible ba siya sa 3? Hindi. Divisible siya sa 4? Oo. Ayan. 20 divided by 4 is 5. Hindi naman siya divisible sa 6, 7, 8, 9. So, yan na yung factors ng 20. Dito tayo sa 36. Divisible sa 2? Yes, kasi even number. So, 36 divided by 2 is 18. Divisible ba siya sa 3? Yes, kasi 3 plus 6, 9. So, 36 divided by 3 is 12. Divisible ba sa 4? Okay, multiples of 4 yan. Okay? Next, hindi siya 8, kundi 9. Yan, sorry. Divisible sa 5? Hindi. Divisible siya sa 6. Ayan. Hindi na natin isulat yung 6 times 6. 6 na lang. Sa 7, hindi. 8, hindi. 9, okay. 10, hindi nagtatapos sa 0. 12, 11, so wala na. So, gaya ng kanina, hanapin natin yung pinaka common factor. Yung meron si 12, meron din si 20, at meron din si 36. Yung pinakamataas na magkakaparehas nilang tatlo. So, ano-ano yung mga magkakaparehas? Meron tayong 2, diba? Meron tayong 3. Oh, sorry. Walang 3 sa 20. Kundi, ang meron lang sa 12, 20, and 36 ay 4. Meron pa ba ibang sagot? So, magiging GCF niya ay 4. Hindi pwede ang 2 kasi mas mataas yung 4. Kasi ang topic natin ay GCF. Greatest Common Factor. GCF. So, ang sagot dito ay 4. Hindi rin pwede yung 3 kasi walang 3. Walang factor ng 3 doon sa 20. Kaya ang sagot dito ay 4 lang. Okay? And last, letter C. Okay, so letter C, we have 6 and 11. So, dito, susulat pa rin natin. Ano yung mga factors ng 6? Hindi dapat mawala yung 1 and yung kanyang sarili. So, 1 and 6. Tapos, 2 and 3. Diba? So, dito naman tayo sa kabila, 1 times 11. Burayin natin ito. Yan. Yan. 2 and 3. So, kung mapapansin ninyo,
ang pinaka GCF niya lang or common factor niya lang ay 1. So, GCF niya ay 1. Yung GCF kasi, ginagamit yan para ma-divide yung dalawang number or sa mga fraction para mahanap yung lowest term. So, yan yung GCF using listing method.